Good day mga boss. So today pag-usapan natin kung paano ang mag-analyze ng data at kung paano mag-create ng mga interactive sales report dashboard. So dito may mga nakikita kayo dito na mga pie chart and then graph. So once na clinic ko to 2021, okay, automatic na nagbabago yung mga dashboard natin. So meron tayong March dito. Ito siya. May, November. Okay. Dito, papasok na ang pag-a-analyze ng data. So, for example, nag-request si boss ninyo na gumawa ka ng sales report natin ng ganitong year. Okay. So, dito, papasok na ang data science analytics. So, paano ba mag-analyze ng data? So, ituturo natin step by step. Okay, for example, gagamit tayo ng Microsoft Excel. So, karamihan naman mga company dyan, karamihan sa kanila gumagamit pa rin ng Microsoft Excel. So, dito, gagamit tayo ng Microsoft Excel sa pag-analyze ng data. For example, meron tayo ditong dataset, meron tayo ditong input data. Okay, ito yung mga data natin. Meron tayo ditong master data. Okay, ito yung mga master data natin. So, in the fields of IT, meron kasi tayong tinatawag na table sa database. So dito, nag-extract lang ako ng dataset sa Microsoft Excel. Okay, meron input data, master data. Okay, paano siya i-analyze? Okay, unang step is meron tayo dito nga data. Nakikita yung data dito. Click lang natin ang data and then kukunin natin yung data, get data. Okay, meron tayo ditong from file, Excel, from text, from XML, JSON, PDF, etc. Okay, meron tayong from database. So, it's up on the situation kung ano ang gusto ng mga boss natin, kung saan natin kukunin yung dataset. Pwede naman kasi sa database. So, dito ang example ko lang is from file. Click lang natin to. And then, i-click natin ang hanapin natin yung file. Import lang natin yan. Click lang natin ang select multiple items. And then, click lang natin itong dalawa. Input data at saka master data. So, dito may makikita tayong dataset. Product date, quantity, type of sale. So, click lang natin ng load. So, dito, meron tayong 527 rows loaded. So, dito, i-right click lang natin ito. Input data or edit. O, i-edit lang natin siya. Okay, so ito na siya. So ngayon, mayroon tayong nakikita rito ng product number, saka date, quantity, yan, type of sale. So dito, kailangan nating ihiwalay yung date sa month, saka year. Okay, so paano siya? So punta lang tayo sa add column. And then, date. And then, click natin ang year. So meron na tayong data for year. Next tayo, kunin natin yung data for month, date, and then month, name of the month. So, meron na tayo dito ang January. Ngayon, i-extract natin to, gawin lang natin 3 letters. So, paano siya? Click lang natin tong column na to, and then punta tayo sa extract, sa transform, and then extract, and then first character. So, kailangan 3 lang. Yan. So, meron tayong year, meron tayong month name. So, next tayo, mag-merge tayo ngayon ng dalawang dataset. O kaya, dalawang tables. So, paano siya? Punta lang tayo sa home. Click natin ang home and then dito sa may merge queries. Okay? So, click natin to. And then dito, meron na tayo kasing input data. And then, select lang natin ang master data para magsama sila. So, i-click natin ang product number and then product number dito.
So, once na nag-match, yun lang yung ilo-load niyang data. Click natin ang OK. Okay, so meron na tayo dito nga master data. So, nasama na siya dito. Okay, paano siya ngayon na i-view yung mga data niya? Okay, dito, click natin dito sa taas niya. Ayan. And then, select lang natin ang expand and then, uncheck natin si product ID. So, since meron na kasing product ID si input data natin. Uncheck natin yan and then, okay natin. So, dito, pumasok na yung mga data natin from master dataset. Meron tayong products, categories. Now, ito na yung request ni boss natin. So, for example, nag-request siya ng kailangan ko ng total buying value. So, paano natin siya gagawin? So, dito, mag-enter na tayo ng mga formula. So, dito, mag-add tayo ng columns. So, pwede nating mag-add ng columns dito or pwede naman dito. So, dito, mag-add tayo ng column. Dito sa my table na to. And then, add column, add custom column. And then, dito, lalagyan natin ng total buying. And then, meron tayong equals dito. Hanapin lang natin yung quantity from input data. Ito na kasi yung nabenta natin. Ilan na yung quantity na nabenta. So, click natin ng quantity. And then, insert. And then, meron tayong formula dito. Maglagay tayo ng multiply. Saan natin kukunin yung value niya? Sa master data. Okay, dito tayo sa buying price. Insert natin yan. May makikita kayo dito, error. Meron siyang error. So, insert natin to. And then, makikita kayo dito, no syntax errors has been detected. So, i-click lang natin ang OK. So, meron na tayong data for total buying. Ito na yung data natin. Next, mag-request si boss ng total selling naman ngayon. So, paano siya? So, mag-add ulit tayo ng column. Add column. And then, total selling. Then, meron tayong formula ulit dito. Okay, kukunin ulit natin si quantity. And then, insert natin yan. And then, multiply by selling price. And then, for example, merong discount si customer. So, maglalagay tayo ng discount. Okay, 1 less. Punta tayo sa discount ngayon. Click natin ng discount and then insert. And then, i-close natin yan. Close. And then, okay natin. So, meron na tayong data for total selling. So, dito, nag-a-analyze na tayo ng data. Okay, next. Gustong makita ni boss ang ating profit. So, dito, mag-add ulit tayo ng columns. And then, add custom column. Profit. So, maglalagay tayo ng formula based from nagawa nating data, maglalagay tayo ng formula. So, ang profit dyan is, ililes lang natin yung total selling and then, less natin ang total buying. Okay, and then, click natin ang okay. Okay, meron na tayong columns for profit. And then, last is kailangan ng percentage. So, mag-add ulit tayo ng column dito. And then, percentage. Kukunin ngayon natin si profit, yung nagawa natin nung last. And then, insert natin, tapos divide natin sa total buying.
Then, click natin ang OK. So, dito, meron na tayong percentage dito. And then, kung mapapansin ninyo, so marami siyang numbers, tama? Meron dito nga 0.45, mga ganon. So, click lang natin yan. Kailangan nating mag-transform. And then, click natin ang transform. And then, click natin ang extract. And then, punta tayo sa length. Okay, range. And then, starting index, 0. Then, maglagay tayo ng 4 numbers. 4 characters. Click natin ang OK. Okay. So, yan yung percentage natin. Now, after nating mag-analyze ng data, so meron na tayo ditong, kailangan na natin siyang i-save na. Paano siya i-save? Meron tayo ditong close and load. Click lang natin itong close and load. Okay, so ito na siya. So, naglo-loading yung data na dito. Waiting for, okay, 527 rows loaded. So, dito, gagawa na tayo ng sales report, dashboard. Dito, mag-insert lang tayo ng ng pivot chart. Click lang natin ng OK. Then, so dito, mapapansin nyo, wala yung field list natin. So, hindi siya nagpapakita. So, paano siya? Punta ka lang sa gilid, meron dito nga field list. Dito. Click lang natin yan. And then, kukuha tayo ng data mula sa input data. Click lang natin ang since kukunin natin ang total buying. So, i-display natin ang total buying. And then, kukunin natin dapat yung year. Since magdi-display tayo ng sales report. Year. And then, palitan natin to ng pie chart. Okay. Ito siya pie. And then, ito siya. Click lang natin ng OK. So, ito na yung report natin for total buying. So, next tayo, kukunin naman natin yung report kay total selling. So, mag-insert ulit tayo. Insert, pivot chart, and then, click natin ng OK. So, dito siya. And then, kuha tayo ng field list dito. Kunin natin ang year ulit. Year. And then, kunin natin ang total selling. So, ito na siya. And then, kailangan natin ngayon ng slicer. Para saan si slicer? Para mag-filter ng data. So, paano siya? Kukuha tayo dito. Click natin to. And then, insert slicer. Then, kukunin natin yung year. Okay. Here, okay natin. So, meron tayo dito nga dalawa, 2024 and 2025. So, once na na-click natin to, nagbabago si pie chart natin. Bakit hindi nagbabago si total selling natin? So, paano siya? So, kailangan lang natin i-connect ito. So, may insert tayo and then, click natin to. And then, may nakikita kayo ditong analyze data sa taas. Ito, analyze data. Click lang natin to. Click natin to and then analyze data. And then, lalagyan natin siya ng okay, lalagyan natin ng filter connection. So, click natin yan and then, click natin si slicer na year. Ito siya. Ito yung slicer natin. Then, click natin ang OK. So, ito na siya. Pagka-click natin ng 2024, 2025, so, nagbago na silang dalawa. So, ganyan ang pag-create ng sales dashboard report natin.